Ayan na mga kababayan, kumilos na ang mga kabaro ni Trililing sa PMA at gusto nang masipa itong si Stella. Nagmosyon na po ang kanyang mga mista sa PMA na alisin na itong si Trililing bilang miyembro ng PMA Alumni Association dahil naliligaw na daw ito sa kanyang landas Hindi na daw sinusundan ang kanilang natutunan doon sa PMA. Yung courage, integrity at loyalty. Unang-una mga kababayan, wala ng courage dahil nagkudita nga tapos nung dumating ang mga pulis, suko agad. Wala na rin integrity dahil kung ano-ano na lang ang kanyang pinagsasabi kahit walang mga basihan mga kababayan. At lalong-lalo na, wala ng loyalty. Isipin nyo na lang mga kababayan loyalty to the country. Tapos anong ginawa ng asong ito? Pumunta doon sa ICC. Nakipagsabuatan sa mga dayuhan na parang dinidisregard na ang ating kasarinlan. Kaya ang balak ng kanyang mga mista mga kababayan ay sipain na ito sa PMA Alumni Association. Panoorin po natin. Pero bago po yan, gusto po lang natin pasalamatan mga kababayan itong napakabait nating mga viewers. Katulad na lamang nito si A. Japanese Girl. Thank you so much po. Si Sir Henry Francis Franz Asilio. Mas maganda po raw mag-tandem si Kiko at Rafi para maging Kifi Tandem sa 2028. At lastly, si Madam Cecilia Adane na nagpapa-shoutout po sa kanyang kapatid sa Pilipinas na si Madam Ana Adane Obial. Hello po raw Madam Ana from your loving sister, Madam Cecilia Adane. Narito po ang video. Ang nakita kong isa doon na hindi gumalang sa matanda at sa dating Pangulo si dating Senador Antonio Trillanes. Trililing. Pinurubog pa nga dating Pangulo. Tapos binaliktad pa ni Doris Bigornia at nung kasama niyang reporter na hindi daw ginalang ni Digong ang dating senador. Kasama ni si Trillanes at si Saba de Lima. Binaliktad pa nila. Tsaka wala paraan ng pagtatanong niya. Wala ka na, sabi niya. Sabi niya, wala ka na, wala na daw power si Digong mga kababayan. Ano ngayon? Sabi mo, wala ka na. Ano ngayon? Ito yung dating Kaya nga, inambahan akmang tapunan ng mikropono mga kababayan dahil ang sabi ni Trillanes, wala ka na. Laos ka na. Kaya uminit ang ulo ni dating Pangulong Duterte at sinabing, kumuha ng mikropono. Tapos ang mukha ni Trillanes, parang aso talagang gustong magtago sa ilalim ng mesa. Ito yung dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Correct. Kaya nga nasa batas. Kapag ka naging dating Pangulo, yung kaukulang paggalang, hindi mawawala. Correct. Kaya may gwardiya yung dating presidente. PSG. May mga PSG. Takaan balita ko nga, totoo ba? Ewan ko kung mayroon na ata nag-move ngayon, ang PMA alumni ay parang balak siyang palisin. Si Trillanes. Dapat na nga balik yan sa kulungan, di ba? Kulong pa sana yan ngayon kung hindi lang pinalaya ni Panot. Meron ata silang grupo, yung mga general, na mga Alumni Association. Ng PMA, parang gusto siyang PMA. expel sa Philippine Military Academy Alumni. Dahil wala ng courage, integrity at loyalty. Wala na yun lahat kay Trililing mga kababayan. Bahala sila dyan. Yan, hindi natin alam kung tutuloy nila yan. Sana mangyari Sana. Speaking of Trillanes pala, kung may... Dahil isang malaking kasiraan ito si Trililing mga kababayan dyan sa mga kasamahan niya sa PMA. Pati sila nadadamay dahil dito sa isang kutong lupa na itong Trililing. Singit ko lang totoo kaya itong nabalitaan natin. Di ba kasi pilit po na tumatanggi itong si dating Senador Sani Trillanes na hindi siya nakikialam sa mga iniimbitahan dyan po sa... Ano hindi nakikialam? Siya nga ang mukhang direktor ng Quadcom na yan mga kababayan daw sabi nito si Jean. Quadcom, Kong. Meron pong nakapagpadala sa atin ng impormasyon. Totoo ba ito na parang meron hong bahid na katotohanan October 26 dyan po sa Midas Hotel. Ang Midas Hotel, pag-aari ni Congressman... isa rin buhaya mga kababayan. Midas Hotel. Si Aldico. Saldico. Jesus. Si Zaldico. Doon mismo sa hotel ni Zaldico. Nagbi-briefing itong mga ulupong kasama si Trililing. Yun, tama. Sabay pala may-ari niyan? Grabe, no? Ito si Zaldico ang dapat i-audit, no? Dating partner sila dyan nila Kong Albit. Ngayon partner niya dati si
dating Senador Manny Pacquiao, Ganun ba? at saka yung Si aking Pacquiao. classmate sa Harvard, Oo. si Mayor Albi Benitez. Opo, oo. Pero parang nagkahiwa-hiwalay na. Ang may-ari na lang si Zaldico. Tama, oo. Congressman Saldico na siya yung ating chairman ng Appropriations Committee. Opo. Hawak ng kaba ng bayan, Diyos mio. Pinagkatiwala natin ang ating pera dyan sa isang Zaldico. Oh, may nakapagpadala sa atin ng impormasyon eh. Pero teka muna, bago mo ituloy yan. Oo. Lagyan lang natin ng timeline para maintindihan natin mga babayan. Oo. Una, sinabi natin, nakita si Trillanes doon mismo sa Quadcom, di ba? Sa Quadcom. Ando na nga. Siya na nga mismo ang humarap. Tapos ang masyado fishy doon, mga kababayan, ha, ay talagang hindi siya kinalatis, kung ano ang authenticity sa kanyang mga sinasabi at mga dokumento. Ay, hindi naman document yun Mga papel lang, mga kababayan, dahil ang dokumento po ay stamped, notarized. Yun, hindi po naka-notarized. Hindi nga mga bank document. Gawa-gawa lang mga papel. Unang hearing, di ba? Mga chairman's office. Oo. Oo. Wala man lang kumilati sa kanya na, totoo ba itong mga dokumento mo? Saan ang mga patunay mo? Nakita ko yun doon sa program ninyo eh. Ayun Opo, nga. oo. Nasa Guam ako noon eh. Ganun ho ba? Natatawa ko. Biglang tumapang itong mga bata ko. Oh, tumapang ang amoy. Ano kaya nakain? Ang una ko naisip, ano kaya ang nakain nila? Baka nakakain ng hopya. Pagkatas, iniba ko yung sarili ko. Baka wala silang makain. Hindi. Tingnan mo ang katawan ni Jean, Hindi pwedeng wala makain yan. Alin kaya sa dalawa? Pero yun, bibiruin ko sana kayo. Di ba pag-uwi ko, tinext kita kagad. Yes. Jen, Nakakain bakit ng hopya. bigla kayong tumapang? Ganun pala po, pag wala na kain, nag-hallucinate. Nag-hallucinate ko. Yan ang sabi ni Bersamin na naghahalucinate daw si Duterte, mga kababayan, dahil eto kasing silang Jean ang nag-expose niyan. Si Trililing ang nagkukumpas dyan sa Quadcom. Tapos sinabi ni dating Pangulong Duterte na, si Trililing, back up ng Malacanang sponsor, dahil paano ka naman magkukumpas sa Quadcom? Sabi ni Bersamin, hallucination. Kasi sabi nila sa atin doon. Kasama sa hallucination ito, Bersamin. Paano kung baka pag-provide sila ng kanilang ebidensya? May CCTV daw sila, Bersamin. Ikaw ang nag-hallucinate ngayon. Yan katang isip nyo lang yan. Di yan totoo. Hallucination nyo lang na si Trillanes na nakikilam dyan sa Quadcom. Kaya lang. Dito pumutok yun eh. Yun na nga po. Anong naging batayan nyo? Yun nga, mabuti nga, nabuksan natin ito. Ayun na nga. Kasi dun sa una ko, hindi ka naman makakalagpas sa una, CCTV ng Congress. May mga tao CCTV. makakakita sa'yo. Kahit i-deny niya noon yan. Paano nyo nakuha yung Alam niyo naman tayo CCTV? Kami may mga, may mga kaibigan tayo dyan sa Talagang may mga... connect. Pero, kapag ilalabas sila yan, mga kababayan, sila din ang matutrouble dahil mayroon niyang security breach na issue. Kung paano nila kakuha nitong CCTV sa ating ahensya sa isang gobyerno. Action pala kayo. May Ano? intelligence tayo eh. So, base sa CCTV, ano yung napatunayan doon? Mukhang siya ang nagbibigay ng mga command. Ganito, ganyan. Command. Sa CCTV, ano yung nakita doon? Ikuwento ninyo Na para... di mano'y pinupulong ni Ano di umano? Nakita mo nga eh. Ano ginagawa niya? Takot si Jean, baka kasuhan. Nasaan siya? Anong oras? Anong araw? Yung mga ganun. Panindigan mo yan, Jean, dahil tayo ang nagpaputok niyan Wala namin sasagutin kong yan, ha? Dahil yan sensitibo. Baka mapahamak yung ating Pero, nung pumunta Siguro, hindi sila ang mga kababayan, talagang kumuha ng footage. Mayroong insider doon. Binigay lang sa kanila. Pinaalam lang sa kanila. Kaya, ayaw nilang i-detalye rin dahil yung source, pinoprotektahan din nila. Pero kung talagang aabot sa korte, yun na. si Pangulong Duterte, parang inamin na niya dyan, di ba? Kasi personal na pilitan siyang pumunta. Di ba? Talaga, pumunta talaga si Trililing. Yan ang malaking ebidensya, mga kababayan, na siya talaga ang nakikipag-ugnayan dyan sa Quadcom. Dahil anong purpose si Trililing dyan Biglang naging star witness, mga kababayan, ang
Stella. Dati hindi siya nakikialam kasi yung pag-uusapan niya, ICC pala niya. Yun nga. Ngayon, nainamin pala talaga siyang may koneksyon. Nung natanong siya, di ba? Anong masasabi niyo dito mga kababayan na etong si Stella ay nasa chopping board na pala dito sa kanilang PMA Alumni Association? Post your comments below.